kaibigan ko naman ay nakamasid lamang at hindi man lamang nagsasalita. Gulat na gulat sila nang binitbit ko si Ali at dinala ko dito sa VIP area. Balik na ako sa table ko. Baka hinahanap na ako ng kasama ko. Ani Ali at akma na sana siyang tatayo nang pigilan ko siya. No, you will stay here with me. Text mo na lang siya na you're okay. Ani ko sa kanya at tinitigan niya lamang ako na tila ba gusto akong saksakin ng paulit-ulit. Sino ka? Para utusan ako, ha? Kapag sinabi kong babalik na ako sa table ko, wala kang magagawa. Anya sa akin. Go ahead. Subukan mo para makita mo kung ano mangyayari sa'yo. Wika ako sa kanya kaya natigilan siya. Minusuan na lamang niya ako at nag-cross arm siya at hindi na kumibo pa. Ako namang nakatitig lamang sa kanya. Pinagmamasdan kong mabuti ang napakaganda niyang mukha na kinabaliwan ko. Waiter, has cold water. Utos ko sa waiter. Oh, water lang talagang iinumin mo? Pangaasar niya sa akin na nginisian ko naman. I like the new Ali. Ramdam ko na hindi siya magpapapi kahit kanino kahit sa akin pa. Naging palaban siya at mas gusto ko ang bagong siya. That's for you. Para mahimasmasan ka naman. Hindi yung kung kanino ka gumigiling. Baka susunod ay makapatay na ako ng tao. Ani ko sa kanya kaya't minusuan na naman niya ako. Bakit? Sinabi ko bang gusto kong uminom ng tubig, ha? Kung gusto mo, ikaw ang uminom niyan hanggang sa malunod ka. Inis na ani niya sa akin na ikinatawa naman ng aking mga kaibigan. Para pala kayong astusa kapag magkasama, ha? Pangaasar ni Gavin sa amin. Iniwasan lamang siya ni Ali ng labi at inirapan kami. Talagang matindi ang galit sa akin ng mahal ko at hindi ko siya magawang pangitiin man lamang. Kung ang mga masasamang titig ay nakamamatay, kanina pa talaga ako bumulagta dito. Ewan ko sa inyo. Anya at inirapan pa akong muli kaya natawa na ako ng malakas. Tawang ngayon ko lang ulit naramdaman na totoo. Pwede ba tayo mag-usap nang tayo lang? Kahit saglit lang, Ali. Pagbigyan mo ko. Gusto lang kitang makausap. Seryoso kong wika sa kanya. Para ano pa? Wala naman na tayong dapat pang pag-usapan, hindi ba? Malakas niyang ani sa akin. Marami, baby. Marami tayong dapat na pag-usapan. Ani ko naman sa kanya na malumanay na nakatitig sa napakaganda niyang mukha. Natigilan siya nang marinig niyang tinawag ko siyang baby. Napatitig siya sa mukha ko at hindi ko alam kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ba dapat natin pag-usapan, ha? Tanong niya na hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa aking mukha. About us. Nag-iwan ka ng sulat sa akin. Ang sabi mo'y mahal na mahal mo ako. Umalis ka nang hindi ka nagpaalam at hindi man lamang ako pinakinggan. Hinintay kita. 5 taon kitang hinanap tapos babalik ka na may kasama ka ng ibang lalaki. Bakit ganoon, ha? Bakit ka umalis? Bakit bigla ka nalang naglaho at bumalik ng may iba ng kasama? Alam mo ba kung gaano ako nahirapang bumangon dahil sa pag-alis mo, ha? Nasaan na ba ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin? Ha? Bakit may iba ka na? Ani ko sa kanya at nakita ko sa kanyang matang pagkalito at tila may gustong sabihin ngunit wala namang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nakita ko ang pagkagulat niya sa mga sinabi ko. Napaawang ang kanyang labi at magsasalita na lamang siya nang may biglang nagsisigaw sa ibaba at nagsimula na magkagulo. Munchkin! Where are you? Ilabas niyo ang babaeng hinahanap ko kung ayaw niyong pabagsakin ko ang bar na ito. Malakas na sigaw na isang lalaki na sigurado akong si Harold. Natalie Owamil! Nasaan ka? Sigaw niya pang muli kaya tumayo na si Ali at kumaway-kaway kay Harold na naghahanap sa ibaba. I'm here, Pumpkin! I'm okay! Ay niya at nakita ko nagmamadaling umakyat si Harold dito sa itaas, kasunod ang kanyang mga bodyguards. Niyakap niya agad si Ali pagkaakyat niya at hinalikan sa noo kaya napapikit na lamang ako at hindi ko sila tiningnan. Oh my God, I was so worried about you nang tumawag sa akin sa dawn na nawawala ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Wika niya nag-aalala sa babaeng mahal ko. Nakaramdam ako ng matinding kirot nang makita kong magkayakap ang dalawa sa aking harapan. Tila ba may nakatarak na patalim sa aking dibdib na unti-unting bumabaon sa aking puso at unti-unti akong pinapatay. Yumakap si Ali sa kanya at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Harold, sa dibdib ng gagong lalaking iyon. I'm okay. May nambastos kasi sa akin kanina sa dance floor and tinulungan niya ako. Sabay tingin sa kinatatayuan ko. Thank you, Mr. Mondragon. Iuwi ko na sa Munchkin at salamat sa ginawa mo. Wika niya sa akin sabay akbay niya kay Alia.
Hindi ako kumibo at tumitig lamang ako sa kanila nang simula na siyang alalayan ng lalaking iyon pababa ng hagdan habang nakasunod ang halos 10 bodyguard sa kanila. Oh, bro, grabe ha? Nakita mo ba ang mga bodyguards na nakasunod sa kanila? Mahirap kalabanin ng mga OWMIL kaya mag-iingat ka. Nakita mo naman siguro kung gaano kamahal ng Harold na iyon ang babaeng gusto mong bawiin sa kanya. Mahabang litanya sa akin ni Gavin. Wala akong pakaalam. Babawiin ko kung anong akin. Kahit na magkamatayan pa kami ng Harold na iyon, babawiin ko si Ali sa kanya. Galit kong wika sa kanila. Oh, kailan pa naging sayo si Ali? Wika naman ni JV sa akin na tila ba nang iinis. Shut up, dude. Hindi ka nakatutulong. Inis kong ani sa kanya at nagtawanan na silang lahat habang ako naman ay nagngingit-ngit sa sobrang galit na aking nararamdaman. Umupo ako muli at tinungga ang alak na nasa harapan ko. Gagawin ko ang lahat kahit magkaubusan pa kami ng yaman, mabawi ko lamang ang babaeng pinakamamahal ko. Akin lamang si Ali at hindi ako makapapayag na hindi ko siya mababawi sa Harold na iyon. Kung kinakailangang agawin ko siya sa pamamagitan ng dahas ay gagawin ko, makasama ko lamang siyang muli. Paiibigin ko siyang muli hanggang sa ako na muli ang mundo niya. Ilang bote pa ng alak ang in-order ko at ilang botelya na rin ng alak ang nauubos namin pero alam kong ako ang may pinakamaraming nainom kaysa sa mga kaibigan ko. Ang sakit namang makita sa harapan ko kung paano siyang yakapin at halikan ng lalaking iyon. Bakit ganito kasakit ang nararamdaman ko? Bakit niya ako ipinagpalit sa lalaking iyon? Mahal na mahal kita, Ali. Bakit napakadali mo naman akong pinagpalit? Ang sabi mo, mahal na mahal mo ako. Nasaan ang pagmamahal na yun? Hinanap kita. Hinintay kita dahil pinanghuwakan ko ang pagmamahal mo. Kung sana'y pinakinggan mo lamang ako, hindi sana nangyari ito. Hindi mo sana kasama ang lalaking iyon at ako sana ang kasama mo at katabi sa pagtulog mo at pag-iising. Masaya na sana tayo ngayon. Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko na nararamdaman sa'yo. Wika ko habang umiinom na naman ako ng alak. Tama na yan, bro. Marami ka nang nainom at lasing ka na. Ako na maghahatid sa'yo pauwi sa bahay mo. Wika ni Gavin sa akin. Mahal na mahal ko siya, bro. Bakit ang bilis niya akong pinalitan sa puso niya? Lumuluha kong ani sa kanya. Naintindihan ko, bro. Tama na yan at lasing ka na. Wika niya pang muli sa akin. Namalayan ko na lamang na may umaakay sa akin pababa ng hagdan. Sa sobrang kalasingan ko hindi ko na nga maitapak ang aking mga paa upang makahakbang. Nathalis POV. Habang pauwi kami ng mansyon ay litong-lito ang aking isipan. Ang sabi niya, hinanap niya ako sa loob na 5 taon. Hinintay niya ang pagbabalik ko. Para saan? Hindi ba at may fiancé na siya at ikakasal na sila noong umalis ako? Nakita ko pa si Katrina sa lobby ng kanyang hotel at base sa kilos niya may relasyon sila. Babe pa nga ang tawag niya kay Edward. Ang sabi niya ay hinintay niya ako at akala niya may relasyon kami ni Kuya Harold. Wala siyang kaalam-alam na kapatid ko ang taong pinagsasalosan niya kung nagsaselos man siya. Pero may Katrina na siya kaya anong sinasabi niya na hinintay niya ako? Ginugulo na naman ni Edward ang aking isipan. Okay ka lang, Munchkin? Wika ng kapatid ko habang sa kalsada nakatingin. Yes, okay lang ako. May mga bagay lang na gumugulo sa utak ko. Ani ko sa kanya. Mahal mo pa siya, no? Tudyo ng kapatid ko habang ngumingisi. Kahit naman may nararamdaman pa ako sa kanya, ay hindi rin naman na mahalaga pa iyon dahil may asawa na siya. Seryoso kong wika kay Kuya Harold. Sa isiping may asawa na siya ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kirot sa aking puso. Asawa? Sigurado ka ba sa asawang sinasabi mo, ha? Kung may asawa na nga siya, bakit wala siyang suot na singsing? Ani ng kapatid ko sa akin na ikinatahimik ko. Bigla na lamang ako napasulyap sa kapatid ko. May kung anong kaligayahan sa puso ko ang bigla kong naramdaman at nakaramdam din ako ng kakaibang pag-asa na sana nga ay hindi pa siya kasal. Kung gusto mo, madali lang iyan. Pwede ko siyang paimbestigahan tulad ng kung paano kanya pinahanap sa mga private investigators at sa mga kaibigan niyang CIA sa loob ng 5 taon. Natatawan niyang wika sa akin ay kinagulat ko kaya't napaawang ang labi ko sa tinura ng aking kapatid. Ako? Hinanap ako ni Edward sa loob ng 5 taon? Hindi siya tumigil sa kakahanap sa akin sa loob ng 5 taon?
Bakit hindi ko alam na hinanap pala ako ni Edward? Anong sinasabi mo? Pinahanap niya talaga ako sa loob ng 5 taon? Ani ko na hindi makapaniwala sa mga narinig ko mula sa aking kapatid. Yes, at lahat ng iyo'y hinarang namin ni Papa sa tulong ng kaibigan niya para maprotektahan ka. Wika niya naman sa akin na hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ng aking kapatid. Ibig mo sabihin mahal niya nga ako? Pero paano si Katrina? Naguguluhan ako, kuya. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Dapat ipinakinggan ko muna ang paliwanag niya bago ako umalis noon. Wika ko habang lumuluha na ako. Huwag kang mag-alala dahil aalamin natin ang totoo, Munchkin. Ayon niya at agad niyang pinahid ang mga luhang umaagos sa aking pisngi. Nagising ako sa mga halik at yakap ng aking anak. Nakatulog na pala agad ako na makauwi kami ng mansyon. Ang naalala ko lang ay bagsak na sa dona at tulog siya sa likuran ng sakyan. Nakaidlip din ako habang papauwi kami kaya hindi ko alam na diretso na pala ang tulog kong iyon. Mommy, wake up! It's breakfast time. Yaya cook bacon, hotdog and egg. I'm starving now, Mommy. Get up! Wika ng anak ko habang ginigising ako ng kanyang mga yakap at halik. Iminulat ko ang aking mga mata at ngumiti ako sa aking anak. Baby, it's too early. Inaanto kong sagot sa prinsipe ko. No, Mom, it's already late. Ani ng aking anak kaya wala na akong nagawa kung hindi ang tuluyan na akong tumayo kahit tila babagsak ako sa sobrang antok. You promised me to take to the mall today. Naiiyak na niyang wika sa akin. Tumingin naman ako sa orasan na nasa side table ng aking kama at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kong halos mag-aalas 10 na pala ng umaga. Oh my God, ang hali na pala. Gulat kong ani, kaya't napabalikwas ako ng bangon at hindi ko na inintindi pa kung antok na antok pa rin ako. Niyakap ko ang aking anak at tinalikan ko siya sa kanyang 2 pisngi. I sincerely apologize, sweetie. Go to the kitchen and I'll be there in a few minutes, okay? Love you. Wika ako sa kanya. Okay, Mom. I love you too. Tugon niya at masaya na siya lumabas ng aking silid. Dumiretso na ako sa banyo at mabilis akong naligo. Nagbihis na din ako bago ako bumaba sa kusina. Sasabayan ko siyang kumain at pagkatapos ay aalis na din kami dahil ayokong magtampo sa akin ang aking anak. Matapos kaming kumain ay inutusan ko na ang kanyang yaya na bihisan siya. Ako naman ay maghahanda ng ilang gamit niya na dadalhin ko. Pababa na kami ng hagdanan nang makasalubong ko ang aking kapatid. Napahinto siyang bigla at pinagmasdan kami mag-ina. Hey, saan ang lakad niyo? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sama, na-promise kasi ako kay Edison na dadalhin ko siya sa mall today. Sagot ko naman sa kanya. Sasama ko, wala din naman akong gagawin ngayon dahil araw ng linggo kaya sasamahan ko na lang kayo. Wika niya sa akin na ikinatuwa ko. Mas okay yun dahil hindi ako masyadong mahihirapan. Mahilig kasing magpabuhat si Edison at sobrang bigat niya kaya madalas ay hindi ko kinakaya. Wow, that's good. Mas lalo mag-enjoy niya ng baby ko, hindi ba? Ani ko sabay tingin ko sa aking anak. Did you hear that, baby? Your Papa Harold is coming with us. Masaya kong ani sa aking makulit na anak na ikinatuwa naman ito. Yay! Kasama si Papa Harold. Magpapabila ako ng new toy. Masaya niyang wika habang tumatalon-talon pa. Okay guys, let's go. Masayang ani ng kapatid ko sa amin. Ang mga bodyguards naman ay nakakonvoy lamang sa amin habang binabagtas namin ang papuntang Alley Mall. Yes, pag-aari namin ang lahat ng Alley Mall sa iba't ibang panig ng mundo. Akalain mo yun, dati-rati ay tinatanaw ko lamang ang Alley Mall. Hindi ko akalain na ang mall pala na iyon ay pag-aari ko. Sa akin nakapangalan ng Alley Mall kahit noon pa man na wala akong kaalam-alam na mayaman pala ang tatay ko. Napapangiti na lamang ako sa tuwing maaalala ko na mamimili ako ng damit sa palengke at nakikipagtawaran sa tindera sa halagang kaya ko lang bayaran. Kuripot nga daw ako, sabi ng mga tindera sa palengke kaya kilalang kilala na nila ako. Samantalang sa Alley Mall ay naghihintay lamang pala sa akin pagdating. Nakarating kami sa mall at halos lahat ng madaanan namin na empleyado ay yumuyukod at gumagalang sa amin. Puro matatamis na ngiti naman ay ginagawad ko sa kanilang lahat upang makita nila na madali lang akong lapitan. Habang naglalakad kami patungo sa toy store area ay napatda ako sa kinatatayuan ko. Napatingin ako sa aking anak na karga-karga ng kapatid ko at muli akong tumingin sa taong nakatitig sa amin. What's wrong? Tanong sa akin ng kapatid ko, ngunit walang lumalabas na salita sa aking bibig kaya't sinundan na lamang niya ang lugar kung saan ako nakatingin. Calm down.
Huwag ka magpapahalata dahil kasama natin ang anak niyo. Bulong ng aking kapatid upang hindi siya marinig ni Edison. Tumalikod na ako at hihilahin ko na sila sa ibang direksyon nang biglang nagsalita sa Edward sa may likuran ko. Good afternoon. Batiin niya sa amin sa seryosong tinig. Dahan-dahan akong pumihit at napatingin ako sa kanya at sa babaeng kasama niya na walang iba kung hindi si Katrina. Good afternoon din sa inyo. Bati ko sa kanilang dalawa nang may ngiti sa aking labi ngunit nasasaktan naman ako sa kaibuturan ng aking puso. Nakikita ko ang pagtitig ni Edward sa aking anak. May kung anong takot ang lumulukob sa aking pagkatao sa paraan ng pagtitig niya kay Edison. Good to see you both. Mauna na kami. May mga pupuntahan pa kami. Kinakabahan kong wika sa kanila. Kailangan na naming makaalis sa lugar na ito. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa aking anak. Ayoko pa at hindi pa ako handa. Sino batang ito? Nagtatakang tanong ni Edward na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ng aking anak. Ipinapanalangin ko na hindi niya mapansin na magkamukha sila ng aking anak. Papa, I'm thirsty. Can we get something to drink? Ani ng aking anak sa kapatid ko. What do you want, buddy? Let's go. I'm thirsty as well. Wika naman ang kapatid ko kaya nakahinga ko ng maluwag dahil alam kong makakaalis na kami sa harapan ng dalawang tao na nagbibigay sa akin ng kirot sa aking puso. Excuse me, guys, we have to leave. I'm glad to see you again, Mr. Mondragon. Ani ng aking kapatid na ipinagpasalamat ko. Lumingon ako sa kanila at nakita ko nakatayo pa rin si Edward at matamang nakatitig sa amin. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkalito. Kita ko rin sa kanyang mga mata ang saya nang makita niyang anak ko. Naramdaman kaya niya ang lukso ng dugo. Sa isang ice cream parlor kami tumuloy dahil gusto daw ni Edison ng ice cream. Hindi naman ako mapalagay dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin. Kanina pa ako palingon-lingon pero wala naman ako makitang nakatingin sa amin. Tinignan ko ang aking kapatid at ang aking anak habang masayang kumakain ng ice cream. Napangiti ako nang makita kong masayang-masayang aking anak dahil ito talaga ang gusto ko, ang makita kong masayang aking anak. Pero sa isang banda ay nag-aalala ako. Pakiramdam ko ay nagdududa sa Edward sa katauhan ng aking anak. Hindi niya dapat malaman na anak niya si Edison. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako handa. Mom? Who was that guy earlier? Why does he look so much like me? Simpleng ani ng aking anak kaya nagkatinginan kami ni Kuya Harold. Don't worry about him. Just finish your ice cream and we'll head to a toy store. Ani Kuya, napahugot ako ng malalim na paghinga at niyakap naman ako ni Kuya upang mapakalma niya ako. Nagpapasalamat talaga ako na sumama sa amin si Kuya Harold dahil kung ako lang mag-isa, baka hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Edward's POV. Edward, ano bang problema mo ha? Kanina ka pa hindi mapalagay dyan mula nang makita mo batang iyon. Huwag mong sabihin na iniisip mong anak mo ang paslit na iyon. Dahil ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo na talagang nahihibang ka na. Ani sa akin ni Katrina. Ano bang pakala mo ha? Bakit ka ba kasi nandito? Sinusundan mo ba ako ha, Katrina? Nakita tuloy tayo magkasama nila. Baka isipin nila na may relasyon tayong dalawa. Inis kong ani sa kanya. Doon naman tayo papunta, hindi ba? Dumating lang yung babaeng yan para ka nang laging tutulala. Umayos ka, Edward, dahil may pamilya ng babaeng yun. Asik niya sa akin. Umalis ka na, Katrina, dahil hindi kita kailangan dito. Umalis ka na bago pa kita itulak palayo. Inis kong ani. Masama naman niya akong tinitigan at pagkatapos ay padabog niya akong iniwanan habang pumuputak. Nagpapakatanga ka sa isang babaeng may pamilya na. Anong tanga mo, Edward? Anong tanga-tanga mo? Sigaw niya pa na hindi ko naman napinansin. Halos takbuhin ko naman ang lugar na tinungo nila. Hindi ko sila mahanap kaya bawat restaurant ay lihim kong tinitingnan ng loob. Hanggang sa mapadaan ako sa isang ice cream place at nakita ko silang nakaupo at kumakain ng ice cream. Lumayo ako ng bahagya at nagpanggap na tumitingin ng mga magazine. Hindi ko sila inaalis sa paningin ko hanggang sa makita ko si Ali na nagsisimulang lumingon sa paligid. Marahil ay nararamdaman niya ang mga mata kong hindi ko inaalis sa kanila ng batang kamukha ko. Muli akong kumubli upang hindi niya ako makita. Nakatayo lamang ako sa pinagtataguan ko hanggang sa matapos silang kumain ng ice cream. Pagkalabas nila ng ice cream parlor ay mabilis naman akong pumasok sa loob at kinuha ko ang kutsarang ginamit ng batang iyon at humingi ako ng plastic sa waiter. Nagtataka man ay nagbigay naman siya ng plastic. Ano ko yung batang yun? Nakamukha ko. Obvious naman, hindi ba?
Gusto daw niya itong plastic spoon kaya iuwi ko. Ani ko na ikinatangon niya at ngumiti na rin sa akin. Sa pamamagitan nito'y malalaman ko kung ako nga ba ang ama ng batang iyon. Malakas ang kutob ko na ako at hindi si Harold ang ama ng bata. Sinundan ko sila sa loob at nagpunta naman sila sa loob ng isang toy store kaya napangiti ako habang pinagmamasdan ko si Ali at ang batang iyon na masayang namimili ng laruan. Nang matapos sila sa pamimili nila ng mga laruan ay umalis na din sila. Hindi ako lumabas sa pinagkukublihan ko dahil ayokong mapansin nila ako at isiping sinusundan ko sila. Well, sinusundan ko naman talaga sila. Nang makasiguro na akong wala na sila ay saka ako lumabas mula sa pinagkukublihan ko at dumiretso naman ako sa ospital na pag-aari ng pamilya namin at nagpagawa ako ng DNA test mula sa batang iyon at sa akin. 2 days pa daw bago makuha ang resulta. Hindi na ako makapaghintay pa kaya si Gavin naman ang pupuntahan ko upang siya makatulong sa akin na malaman kung anak ko ba talaga ang batang iyon. Nandito na ako ngayon sa bar na pag-aari ni Gavin. Kailangan ko na makakausap ngayon at makakatulong sa akin upang malaman ko ang tungkol sa batang iyon. May hindi sinasabi sa akin si Ali tungkol sa batang nakita ko kanina na kasama nila sa mall. Kamukhang kamukha ko ang bata at malakas ang kutob ko na anak ko iyon. Kailangan kong alamin kung tama ang hinala ko at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang kasagutang nais ko ngayong gabi. Bro, sigurado ka ba sa nakita mo kanina? Wika ni Gavin sa akin na hindi makapaniwala sa mga sinabi ko sa kanila. Bro, maniwala kayo sa akin. Sigurado akong anak ko ang batang kasama nila kanina. Naramdaman ng puso ko na anak ko ang batang iyon. Nakita ko rin ang pamumutla ni Ali nang tanungin ko siya tungkol sa bata. Kahit Pop ang tawag niya kay Harold ay nakakasigurado akong anak ko ang batang iyon at hindi anak ni Harold. Naramdaman ko ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Kaya kailangan ko malaman kung ano talaga ang totoo tungkol sa batang iyon. Wika ko naman sa kanila. So, ano gusto mong gawin ko? Tanong ni Gavin sa akin. Tulad ng dati bro, alamin mo kung anak ko ba ang batang iyon. Alam kong kayang-kaya mo iyan at may tiwala ako sa iyo. Ikaw lang ang maasahan ko ngayon. Alamin mo rin ang mga bagay-bagay tungkol kay Ali at kay Harold. Name your price, kahit na magkano bro. Malaman ko lang kung ano ang totoo. Wika ko sa aking kaibigan. Okay bro, ihanda mo na ang Ferrari 458 dahil bago matapos ang linggo ito, ay makukuha mo na ang mga impormasyon na gusto mong malaman. Nakangisi niyan turan sa akin kaya natawa ako. Siguraduhin mo lang na magagawa mo at matatanggap mo ang gusto mong kabayaran. Aani ko sa kanya sabay tungga sa hawak kong kopita na may lamang alak. Maya-maya ay may itinipa si Gavin sa kanyang phone. Hindi nagtagal ay may tumawag sa kanya na mabilis naman niyang sinagot. May iwan ko muna kayo dyan. May kailangan lang akong kausapin na tao. Anya sa amin at tuluyan na lumayo sa grupo namin upang kausapin ang taong tumawag sa kanya. So, bro, kung anak mo pala ang batang iyon, ibig palang sabihin ay matagal ka ng tatay? Seryosong wika ni JV sa akin. Malakas ang kutob ko na anak ko ang batang iyon. Kamukhang kamukha ko siya at hindi may pagkakaila na ako ang kanyang ama. Napakalayo ng itsura niya kay Harold. Kaya alam ko at nararamdaman kong anak ko ang batang iyon. May isa pa. Nag-smirk siya kanina at nakita ko mukha ko sa kanya. Kuhang-kuha niya kung paano ako mag-smirk. Wika ko sa kanila. Ang tibok ng puso ko'y napakabilis at hindi mawala sa akin labi ang ngiti. Paano kung anak mo nga ang batang iyon? Anong gagawin mo? Tanong naman ni Michael na matamang nakatitig sa akin. Natawa ako at tumingin ako sa kanila. Kapag napatunayan kong anak ko nga ang batang iyon, ay may matindi na akong dahilan para lalong bawiin ang pamilya ko sa Harold na iyon. Hindi ako papayag na lumaki ang aking anak na ibang kinikilalang ama. Ipaglalaban ko ang dapat ay akin. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanila. Wika ko sa kanila at pagkatapos ay muli akong nagsali ng alak sa aking kopita at inisang tungga ko lamang muli ito. Kung sakaling ang anak mo iyon bro, ngayon pa lang ay masaya na ako para sa'yo. Let's drink to that. Masayang wika ni Michael at nag-cheers kami lahat at sabay-sabay na inubos ang laman ng alak ng bawat kopita. Bro, bukas ng umagay malalaman mo na ang katotohanan tungkol sa batang iyon. Kaya ihanda mo nang hinihingi ko dahil papapasakabay mo na ang kasagutan mo. Bukas na bukas din. Ani sa akin ni Gavin nang bumalik siya dito sa table namin. Sigurado akong tama ang hinala ko na anak ko, ang batang iyon. Wika ko na hindi maalis-alis ang ngiti sa aking labi. Huwag ka munang umasa dahil bukas mo pong malalaman ang resulta. Ani Gavin, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso sa mabilis na pagtibok nito. Bro, maniwala kayo sa akin.
Nararamdaman ng puso ko kung anong katotohanan. Ani ko sa kanila. Hindi naman sila kumibo at masaya lang nila akong tiningnan. Well, mabilis kumilos sa mga tao ko kaya huwag ka mag-alala. Dahil bukas ay pupuntahin kita sa opisina mo upang dalihin ang mga dokumentong kakailanganin mo. Anya sa akin. Itinaas ko ang kupita kong may lamang alak at sabay-sabay namin itong pinag-untog. Para sa isang tatay na. Cheers! Ani Gavin kaya lalo ko napangiti dahil ang sarap pakinggan na tatay na ako. Nathalis POV. Nang makauwi kami ng mansyon ay hindi maalis sa isip ko ang pagkikita ng mag-ama kanina sa mall. Alam kong gagawin ni Edward ang lahat para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng aking anak. Kinakabahan ako. Wala sa plano ko ang magkakilala silang mag-ama. Hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya ang aming anak ngunit hindi pa ako handa na ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Pabaling-baling ako sa aking higaan. Hindi ako makatulog. Natatakot akong malaman niya na anak nga niya si Edison. Hindi mahirap para sa kanya na malaman ang katotohanan dahil dala-dala ng anak ko ang apelyido ng kanyang ama, ang pagiging isang Mondragon. Para akong mababaliw sa kakaisip. Kailangan ko na bang sabihin sa kanya ang pagkatao ng aking anak o bumalik na lang kaya kami sa Italy at tuluyan ang ilayo sa kanyang aking anak? Maya-maya tumunog ang aking phone at napatingin ako kung sinong tumatawag pero unknown number lamang ang nakarehistro kaya hindi ko ito sinagot at pinatay ko lamang ito dahil hindi ko naman kilala ang tumatawag. Muli na naman tumunog ang aking telepono at katulad kanina ay unknown number lamang ito. Napakunot nung ako kung sino ba ang taong tumatawag sa akin. Hindi ko na sana ulit ito sasagutin ngunit baka naman isa itong emergency kaya agad ko ding sinagot ang tawag ng unknown number. Hello? Sagot ko sana sa kabilang linya. Bigla na lamang kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang boses ni Edward. Hey baby, kumusta ka na? Sagot ng isang boses sa kabilang linya na nagpalaki ng aking mga mata. Mas bumilis pa ang tibok ng aking puso at hindi ko malaman kung paano ako sasagot kaya napatutok na lamang ako ng kamay sa aking bibig. Paano niya nalaman ang aking numero? Wala naman akong pinagbibigyan ng numero ko kahit kanino kaya nakapagtatakang malaman niya ito. Hindi ako sumasagot dahil hindi ko alam kung may lalabas bang tinig sa aking lalamunan. Ang kabog ng dibdib ko ay hindi ko na maunawaan dahil sa sobrang bilis at lakas nito. Napapikit ako at nag-iisip ako ng tamang sasabihin ko sa kanya. Ngunit wala naman akong maapuhap na kahit na anong salita kaya nanatili pa rin akong tahimik. Are you still there? I can hear you breathing. Anya sa akin mula sa kabilang linya. Humugot naman ako ng malalim na paghinga at saka ko ipinikit ang aking mga mata. How did you get my number? Wala naman ako natatandaan na ibinigay ko kahit na kaninong aking numero. Kinakabahang tanong ko kay Edward. I have my own way, baby. Anya at natawa pa siya na mahina. We need to talk. Alam mo kung anong ibig ko sabihin at anong gusto kong pag-usapan natin. Anya sa kabilang linya. Bigla akong kinabahan. Tama nga ang aking naiisip kanina nang maghihinala siya tungkol sa katauhan ng aking anak. It's late, Edward. Gusto ko na matulog. Pwede, saka na lang tayo mag-usap. I said at pinatay ko na ang aking phone na hindi ko na hinihintay pa ang sasabihin niya sa akin. Napahawak ako sa aking dibdib. Heto na naman ang tila libo-libong kabayong nagtatakbuhan sa aking dibdib. Halos hindi ako makahinga sa sobrang lakas ng pagtibok ng aking puso. I received a text message from him kaya napapikit ako at hindi ko malaman kung babasahin ko ba ito o i-delete na lang. Pikit mata kong pinindot ang mensahe niya at pagkatapos ay dinilat ko ang isa kong mata at binasa ang nilalaman ng mensahe at napangiti ako matapos kong mabasa ang text niya. I miss you with all my heart, baby. Nagtipa naman agad ako at pagkatapos ay mabilis kong pinindot ang send. I'm tired. Good night, Edward. I love you and good night, baby ko. Medyo nakainom ako pero hindi ako lasing. Mahal na mahal kita, Ali. Nagulat ako sa text na natanggap ko. Mahal niya ako? Sa inis ko nakapag-reply pa akong bigla dahil alam ko naman kahit noon pa na hindi niya ako mahal. Pwede ba? Huwag na tayo maglukuhan pa. Matulog ka na dahil hindi ako interesado pa sa sasabihin mo. Reply ko at inis kong ibinaba ang telepono ko sa aking kama. 5 years ago, I fell in love with you and I still do now. Reply niya na kinagulat ko. Ano ba talaga ang pinagsasasabi ng lalaking ito? Pinatay ko ng aking phone dahil ayoko nang may mabasa pang mga mensahe galing sa kanya. Nalilito ako kung paano niya nasasabi iyon samantalang may katrinan siya. Tumayo ako dahil hindi naman ako makatulog.
Nagtungo ako sa unang palapag at pumunta ako sa minibar pero laking gulat ko nang inabutan ko si kuya na umiinom mag-isa. May problema ka ba kuya? Tanong ko sa kanya. Tinapik niya ang bar stool na nasa tabi niya kaya naupo naman agad ako at inakbayan niya ako. Wala naman akong problema. Gusto ko lang na uminom dahil hindi ako makatulog. Bakit gising ka pa? Anya sa akin kaya ngumiti naman ako sa kanya. Katulad mo hindi rin ako makatulog. Nakakainis nga dahil kanina ko pa tinatakpan ng una ng pagmumukha ko pero hanggang ngayon gising na gising pa rin ako. Wika ako sa kanya. Hindi ka talaga makakatulog kung hindi mo aalisin sa isipan mo ang lalaking iyon. Anya kaya sa inis ko'y siniko ko siya. Nagsasasabi mo dyan ha? Hindi ko naman iniisip ang lalaking yun. Wika ako sa kapatid ko kaya mas lalo siyang tumawa at mas nalakasan pa. Munchkin, alam mo naman siguro na mapaglilihiman mo ang kaibigan mong mukhang kuliglig pero hindi ako. Alam ko kung ano mga nilalaman ng puso mo. Pero huwag kang bibigay ha. Ani kuya na ikinatulis ng uso ko at napakunot ng noo ko.